So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, as you can see guys, yung background natin ay medyo iba kasi nga po, nire-renovate po yung isa po nating studio. So, pasensya na kung hindi po medyo maganda yung ilaw, yung lightning natin, pero ang mahalaga, yung message ng ating vlog ngayong araw na to. So, kahapon nga po guys, no, kung matatandaan ninyo, naging usapin. Talagang kalat na kalat guys, to the point yung ibang mga vloggers, iisa nga po yung kompas nila eh. Yun nga po yung pinagtatataka ko. Kasi ano ba, may nagbabayad ba sa likod nila? Kasi iisa lang po yung kompas nila at pare-parehas yung upload nila. Which is, Baste Duterte, suspendido. Si Baste, sususpindihin. Marcos Jr., sususpindihin. Si Baste. Diba, mapapansin nyo, isa lang po yung kompas ng kanilang mga content. So, nagsimula po ito guys sa dalawang lawyer na frustrated. Yung unang lawyer, yung matabang matabang lawyer na mayroong kinakarap na cyber libel, which is itong si Roqueta, at itong pangalawang frustrated na lawyer din na babae na si Zoraida. So, sa kanila po nagsimula yung mensahe na si Baste Duterte daw po ay sususpindihin. So, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, ayaw ko pong may stress, pero pinanood ko pa din po yung content ni Harry Roque. At yun na nga po, sinasabi nila na kaya sususpindihin si Baste Duterte, it is that because meron siyang relation, connection sa hakbang ng Maisog. And if you will see the pattern ko, no, kagaya ni Hubahib at ni Rama, sinuspendin daw po dahil nga po meron pong relasyon, connection dito nga po sa naturang hakbang Maisog rally. Which is, pinapasinungalingan po natin yan guys kasi we have an evidence, pinaresent na natin yan kahapon na kung kaya bakit nasuspend itong si Hubahib dahil nga po sa misuse of authority. Pinaliwanag na natin yan sa inyo kahapon. At ito namang si Rama na suspend dahil nga po sa hindi po nagpasweldo ng kanyang mga empleyado. So, ang ginagawa nila guys, pilit nilang ikino-connect, 'di ba? Yung hakbang ng Maisog dito kay sa mga governors, LGUs na mga na-suspend para po pagmukaing masama, i-demolish, i-character assassinate itong ating administrasyon, itong ating presidente. So, ang gusto kasi nilang mangyari guys, kahit mali, itolerate. Hindi pwede yan sa administrasyon ngayon. So, ngayon nga po guys, na medyo natutunugan nga po na sususpindihin itong si Baste, pero up to this moment, wala pa namang suspension. Nagmumukhang fake news lang talaga itong frustrated na lawyer na to, na si Harry Roque. Pero anyway, let's give the benefit of the doubt. Baka naman sususpindihin, sana nga. Pero ngayon nga po guys, dahil natutunugan ang suspension, meron po silang ipinapakalat na mensahe ngayon. Meron po atang instruction na kapag nasuspinde itong si Baste Duterte, baka sakali daw po magpi-people power. So, yan na naman kayo sa people power nyo na yan. Kasi naglabas guys sila ng important advisory. Mamaya babasahin natin yan sa inyo. Na parang pinaghahanda na po yung mga Pilipino kung sakali mang masuspend itong si Baste sa mga posible nilang gawin. Mga possible moves nila if ever man na masuspend itong si Baste. So, meron silang instruction na standby muna kayo pag nasuspend, doon na tayo kumilos. Which is, parang ang nagiging mukha ng message na to is, you know, magkikreate sila ng people power. Sabi ko naman sa isip-isip ko, sus, people power itong mga yawa. Doon pa nga lang sa sa kay Kibuloy, di ba sinabi na nila yan na magpi-people power? And up to this moment, wala din naman. Di ba kung mapapansin ninyo, wala din namang nag-people power. And dito naman kay sa hakbang ng Maisog, di ba sabi nila magpi-people power daw. And up to this moment, wala namang people power. So mga fake news nga to. Di ba? Anyway, basahin natin tong important advisory. So nakalagay dito, calling all Maisog TOPS chapter and supporters, national and international, please stand by for instruction on our immediate response. So, ano yung ibig sabihin yan?
na nakalagay, please stand by for instruction. So, meron silang i-instruct. Meron silang ilalabas na ganito yung pwede nating gawin. 'Di ba? Kung sakali man na masuspend. So, ano yun? People power ba? Ako'y nagtatanong lamang. Kasi, kung people power yan, guys, totally, hindi na yan effective. Pagtatawanan lang kayo, nagmumukha lang kayong engot, nagmumukha lang kayong mga tanga. Kung magpi-people power kayo, naghakbang maisog nga kayo, hindi nga kayo sinusuportahan hanggat walang mga bayad. Ano yung nangyari doon sa New York? 'Di ba? Nagkaroon pa ng abutan, hindi organic yung mga pumunta. Ano yung nangyari sa Liwasang Bonifacio? Hindi din mga binayaran ng iba, mga hindi organic nga. So how come na magiging successful ang tinatawag niyong people power kung yung mga umaattend sa inyo kailangang bayaran? Hindi organic, hindi legit na supporters. 'Di ba? Utak niyo may ubo, no? Anyway, please stand by for instructions on our immediate response on the impending suspension order for Mayor Baste Duterte that is expected to be served anytime soon, today or tomorrow. Salamat po. Alam nyo guys, ito yung nakakatawa. Kasi sabi ni Roque recently na after ng pag-visit po ng ating presidente doon nga po sa Davao, kasi kung matatandaan ninyo, mga 3 days ago, bumisit po ang ating presidente doon sa Davao para po mag-distribute ng mga ayuda. So ngayon, ginawa nila ng issue. Unang nag-post si Trixie. And after that, sinundan po ni Harry Roque, na kumbaga naniniwala sila sa chismis na wala namang confirmation. So sabi nila, after daw pong mag-distribute, after na pumunta ng presidente doon sa Davao, after daw po nun guys, ang mangyayari is suspension na daw po kay Baste Duterte. So, nung nakaraang araw pa nag-visit ng ating presidente, bakit hanggang ngayon, up to this moment, hindi pa din nasususpend? Well, kung ako nga lang guys, deserve naman na masuspend dahil unang-una hindi sumusunod sa batas itong si Baste Duterte to the point na under siya ng DILG. 'Di ba? Under siya ng government, gumagawa ng sarili niyang pangarap, 'di ba? Kung matatandaan ninyo, nag-proclaim ng tokhang ng war on drugs, hindi naman po ganun yung approach ng ating presidente. For me, okay naman sa akin na masuspend, buti nga suspended lang hindi removal. Buti nga suspension lang. Pero guys, up to this moment wala pa naman. Ano yun? Nagkakalat kayo ng fake news. Grabe, lawyer ka, pero naniniwala ka sa chismis? Mas maganda kung meron kayong facts. Mas maganda kung meron kayong present na, structural evidence, na magpapatunay na sususpindihin nga. Pero up to this moment, wala pa . 'Di ba? Pansin nyo, mga sinungaling. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga taong yan, yung mga target viewers nila is yung mga bobo. Kasi yung mga bobo na yan guys, yun po yung mga hindi nagpa-fact check. Yun po yung mga madaling mapaniwala. Yung mga taong yun. Kaya nga, yun yung target viewers at audience nila. Yung mga tanga na mabilis lang ma-feed ng katanga nila. Kasi yung mga taong yun, mostly, hindi nagpa-fact check. Yun po yun guys. So ngayon, calling the attention, mag-aano kayo, magpi-people power. Hindi naman para sa akin mukhang magiging successful ang people power nyo. Yung mga pupunta nga sa inyo, hindi organic. Agree ba kayo sa akin guys? Na kailangan nyo pang bayaran ng pera. Kagaya ng nangyari sa hakbang ng maisog sa New York. Kaya tapakita ko sa inyo Tingnan nyo. This is SBC York. May sukli ka? May sukli ka? Wala, Papalit.
Tayo nag-administration ito. Oh, yan oh. Mga supporters. Yeah. O, diba? Kita nyo? Hindi organic. Kailangan nyo pang magbayad. Kung gusto nyo makalikom kayo ng, sabihin na lang natin, 3 milyon na tao o 3 million times 500 per person. O ang tanong, saan nyo kukunin yung budget? Alams na, pera ng bayan. Kasi up to this moment, hindi pa nagde-declare ng SALN itong ating former president. Naku, sinasabi ko sa inyo guys, pinifeed lang talaga kayo ng maling kaisipan. Kayo naman na mga supporters, mag-background check naman kayo. Mag-fact check kayo. Kaya nga natuturingan na pinakabobo yung Pilipinas dahil sa inyo eh. Mahina yung reading comprehension. Kung ano lang yung i-need, yun lang talaga. Na instead mag-fact check, hindi nyo ginagawa yun. Kaya nga nakakahiya, minsan nakakahiya maging Pinoy eh. Kasi ang daming tanga, ang daming bobo. De porket lawyer, ano akala nyo? Alam niya na lahat? Ako nga, hindi nga ako lawyer, pero nag-fact check ako, nagba-background check ako para hindi ako na-feed ng wrong information. Diba? So, huwag kayong magpaniwala dyan kay Roque. Tapos itong people power nyo, hindi yan mangyayari. Kasi unang-una, walang susuporta sa inyo. Dahil kailangan nyo pa silang bayaran. Hindi organic yun pag ganun. Diba? Anyway, yun guys. Magpi-people power daw. Bahala kayo. Choice nyo yan. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.